Hello mga Tarot Loves! Welcome sa Rensol Tarot Channel, ang inyong buwanang gabay mula sa baraha. Kung gusto mong malaman ang enerhiya ng darating na mga araw, mapa love, career at health man yan. Tara, silipin natin yan dito sa inyong paboritong tarot tambayan. Kamusta mga minamahal kong Aris? Welcome sa ating monthly money tarot reading, kung saan malalaman mo kung ano ang gabay ng universe pagdating sa career at kaperahan mo ngayong buwan. Handa ka na ba? Tara, samahan niyo kong tingnan kung ano ang sinasabi ng mga baraha para sa iyo, Aris. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na isinagawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong lingguhang gabay sa pamamagitan ng pagpili ng isang set ng baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Tandaan, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong paraan ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang daang tinatahak mo. Pero bago iyan, maglaan muna tayo ng maiksing dasal bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe, ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. At para sa iyong tarot reading, sa harap mo ay may 5 set ng card. Set 1, Set 2, Set 3, Set 4 at Set 5. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuition. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ka ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong ninanais na card. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng set number 1, ang iyong napili ay The World, Queen of Wands, 9 of Wands, 7 of Pentacles. Okay, ang unang baraha natin para sa iyo, Aris, The World. Aba, Aris, ikaw na talaga? Graduation photo ba to ng financial journey mo? Kasi Aris, ang ibig sabihin ng card na to, meron kang naabot na goal or sobrang lapit mo na alaga sa isang malaking achievement about your money goals. Pwedeng may na-fully paid ka na sa utang? Aminin mo, big achievement na yan ngayon. O di kaya ay may mga bagay kang matagal mong hinintay na sa wakas nakakakita ka na ng resulta. Achievement unlocked yan? Pero wag ka munang mag-party-party, Aris ha? May mga susunod pa tayong baraha. Kalma ka lang dyan. Para sa next card mo, Aris, Queen of Wands. Paalala ko lang sa'yo, Aris ha, ito ang card ng pagiging confident at passionate. Parang ikaw kapag may gusto kang bilhin sa Shopee tapos biglang nag-sale, ayun, ang bilis mong pumindot. Isa pa, ang Queen na to, hindi siya natatakot sa challenge. Ibig sabihin lang yan, ngayong tapos ka na sa isang financial cycle, thanks to the World na unang card mo, you're now stepping into a time where kailangan mong panindigan ang momentum mo. Ito na ang time mo, Aris, para maging wise, maging bold, at kung may opportunity sa negosyo, extra income, o freelance work, go! Simulan mo na yan, Aris. Pero tandaan, hindi lahat kailangan sunggaban ng sabay-sabay ha? Hindi ka octopus, okay? Ito na, Aris, ang iyong third card, 9 of Wands. Okay, real talk lang. Mukhang pagod ka na talaga, Aris. Tingnan mo yung card, oh. Hindi sa wala kang gana ha, pero ramdam ko na parang lagi ka nalang alerto at defensive pagdating sa pera. Ayan pansin mo naman 'di ba? Yung feeling na may extra kang ang pera, pero iniisip mo na agad, baka biglang may emergency. Naku, baka si nanay mangutang na naman ulit. Baka tumaas na naman ang presyo ng gulay. Aminin 'di ba? Pero Aris, para saan pa lumabas si Queen of Wands sa reading mo 'di ba? Ayan ibig sabihin yan, si Queen of Wands ang kailangan mong gampanan para hindi ka na mag-alala ng ganyan.
Seven of Pentacles para sa iyong last card, Aries. Eto na, di ba naalala mo, Aries? Sabi ko kanina sa unang baraha, may achievement ka about sa pera na finally na-unlocked? Etong card na to, dito nakakonect si the world. Kita mo naman sa card, di ba, Aries? Parang ang dami mo nang ipinanim na sipag at effort, pero parang atat na atat ka rin sa resulta. Kumbaga, naiinip ka na sa mga bunga ng sakripisyo mo. Oh, nakita mo naman ang sagot ni the world kanina, di ba? Huwag kang mag-alala, Aries. Unang bungat pa lang ng mga baraha sa'yo, sinagot na agad ni the world yang matagal na paghihintay mo. Para naman sa mga pumili ng set number 2, ang iyong napili ay the Tower, Ten of Pentacles, Death, Four of Cups. Naku, unang baraha pa lang, Aries. The Tower na agad? May biglaang pangyayari sa iyong finances, Aries. Maaaring may mabigat na gastusin na hindi mo inaasahan. Tipong biglang nasira ang kotse o may emergency sa bahay. O baka naman may racket na inakala mong sure ball tapos biglang na-cancel. Alam mo yung feeling na nakahanda ka ng kumain ng lechon tapos ang dumating, pansit lang? Ganon. Bago ka magpanik, Aries, tandaan, the Tower isn't just destruction, it's cleansing. Inapalitan nito ang luma at hindi na healthy. Kung may pinanghahawakan kang sistema sa pera na hindi na gumagana, this is the time na babaklasin yan ng universe. Reset time, Aries. Pero teka lang, Aries, unang card pa lang to ha, ingnan natin yung iba pa. Ngayon, after ng kaguluhan, sumunod agad si Ten of Pentacles? Aba, plot twist agad? Ibig sabihin, Aries, maliit man o malaki ang pasabog sa'yo ni the Tower, siguradong may magandang ending pa rin yan. Kasi hayan no, sumama pa rin si Ten of Pentacles sa pagbili ko ng set ng card na ito para sa'yo. So kung feeling mo nung una, parang nagka-earthquake ang budget mo, don't worry, magbubunga yan. Pwede din itong sign ng suporta ng pamilya, ha? O bagong opportunity na may long-term gains. Kung sa ibang angle, pwede ring habang nasa sitwasyon ka ng pasabog ni the Tower, Aries, huwag mong kalimutang may pamilya kang handang tumulong sa'yo. Huwag mong unahin ang pride, Aries. Kung ang kapalit naman yan, kaayusan at kasaganahan ng buong pamilya mo. Para sa next card, the Death card. Oops, huwag ka munang matakot, Aries. Hindi ka mamamatay. Sa tarot, ang death ay transformation. This confirms it, Aries. Kailangan mo nang mag-let go ng old financial habits. Yung gastos na hindi naman kailangan, yung toxic racket na puro stress pero konti ang kita. Let it go. O diba, Aries? Connected din to kay the Tower eh. Kung si Tower ang nagpasabog, si Death naman ang tatapos. Ang ibig sabihin din kasi ng Death card, Aries, rebirth. May matatapos, pero may bagong panimula. Magkasabwat si the Tower at Death, di ba? Talagang sinuport nila ang isa't isa. Sana all may pag-support. Sila ang nagsasabing, Aries, linisin mo na yan, hindi na yan para sa'yo. I-clear mo ang space para sa mas malinis at mas aligned na income flow. Mahirap sa simula, pero best may reward ka dito. At para sa last card, Four of Cups. O di ba, Aries, anong napapansin mo sa card na to? Ikaw to, Aries. Madaming oportunidad at biyaya na ino-offer sa'yo. Pero parang wala kang pake. Ayan o, nakatitig ka lang. So ano, Aries, baka matunaw yan. Either hindi mo napapansin kasi busy ka mag-emote sa mga nawala. O ayaw mong tanggapin kasi hindi ito ang ideal mo. Pero hello? Malay mo, yun na pala ang stepping stone mo papunta sa Ten of Pentacles. Kaya wag ka nang magpaka-choosy. Aries, remember andyan si Ten of Pentacles, nakaabang lang sa'yo. Ang payo ng card, open your eyes, open your heart, and open your wallet responsibly. Para naman sa mga pumili ng set number 3, ang iyong napili ay the Sun, Ten of Swords, Eight of Swords, the Devil. Aba, ang ganda ng pasok ha? The Sun ang unang card mo, Aries. Ibig sabihin yan, may liwanag at success na parating. Posibleng may pera kang paparating o kaya'y recognition sa trabaho. Kung may business ka, asahan mong may magandang balita. Check mo yung card, Aries. Ayan, di ba? Talagang sobrang saya ng batang nakasakay at ready talaga siyang mag-welcome ng mga blessings na dadating. With open arms pa yan ha? Nakaka-excite, di ba, Aries? Basta tandaan mo lang, kapag may araw, may init. Ibig sabihin yan, maganda ang simula mo. Pero syempre, dapat ingatan mo pa rin yung mga susunod na hakbang mo. Sige ka, baka mahulog ka dyan kapag di ka nagbalanse ng maayos.
Ang next mong card, Aris, Ten of Swords. Ayun na nga, at biglang may kirot sa likod. Aray ko po, baka may bigla ang gastos o pagkatalo financially. Maaaring may hindi magandang balita tungkol sa pera. Pwedeng utang na hindi nabayaran o investment na hindi kumita. Pwede ding sa sobrang dami mo ng pinagkakagastusan, Aris. Wala na, hindi mo na talaga kinaya. Ayan o, kita mo? Plakda? Pero paalala ko lang sa'yo, Aris ha. Itong card na to ay ending, hindi ka parusahan. Kaya naman pala nanguna na sa reading mo si The Sun eh. Kasi ayan no, matatapos ka na rin pala dyan sa problema mo. Sa madaling salita, Aris, tapos na ang sakit. Kaya wag mo nang balikan. Parang ex na namutang pero di na nakapagbayad. Hayaan mo na. Lesson learned na lang. Sumunod naman para sa'yo, Eight of Swords. Naku Aris, may parte sa'yo na natatakot kang gumalaw. Naiipit ka sa sitwasyong pinansyal na hindi ka makawala. Pero ang totoo niyan, nasa isip mo lang pala yan. Tingnan mo yung card, Aris. Wala kang makita, di ba? Yang nakaharang sa mata mo? Sign yan ng mga maling pag-overthink mo. Try mo kayang tanggalin yan para naman mamulat ka sa realidad. Siguro takot kang sumugal ulit dahil sa pagkatalo mo dati, no? Pero wag kang mag-alala, Aris. Ayan, no? Di ba sabi nga ni Ten of Swords, matatapos din yan? Baka nakalimutan mo na agad si The Sun, ha? Good ending dapat, Aris. Sabi nga ni Lola, walang aasenso kung laging takot. Kaya wag kang ma-stuck sa overthinking. Magplano ka ulit, Aris. Hindi mo kailangang maging milyonaryo agad, pero kailangan mong gumalaw. Galaw-galaw din pag may time. At heto na ang kontrabida sa card mo, the Devil card. Aris ha, maging maingat ka sa temptasyon ngayong huling bahagi ng June. Nako, sinasabi ko sa'yo, pwedeng sobrang gastos, bisyo o birada ka sa paggastos. Special mention si Shopee, no? Pwede ring may gawain ka sa pera na hindi healthy, utang na paulit-ulit o kaya'y toxic na. Putulin mo na yan, Aris. Hindi porket maganda sa una, sa tingin mo ay maganda pa rin yan habang buhay. So Aris, ganito ang pagkakabasa ko niyan ha. Sa dulo ng buwan na ito, pwede kang maging masaya at nakahinga ng maluwag pagdating sa usapin ng pera. Kasi lumabas si The Sun, di ba? Maaamot mo yan, Aris. Ikaw pa ba? Pero, wag na wag kang magkakamaling matukso or gastusin ang pera mo sa mga bagay na hindi makakabuti sa'yo ha. Remember lumabas si The Devil. Instead, try mo kayang gamitin yan sa mga bagay na sa tingin mo makakatulong sa'yo sa pangmatagalan? Try mo kayang mag-ipon o kaya mag-invest. Huwag kang matakot, Aris. Tulad ng pinakita ni Eight of Swords kanina. Huwag kang matakot sumubok. Sure ako, Aris, yan ang magiging daan para matapos na lahat ng issue mo sa pera. At nang sa wakas, makatawid ka na rin sa energy ni The Sun. Happy ending, di ba? Para naman sa mga pumili ng set number 4, ang iyong napili ay The Star, The Tower, Nine of Cups, Three of Cups. Wow naman Aris, unang tingin mo pa lang sa mga card na to, mapapawaw ka na talaga. Biruin mo merong The Star, may Nine of Cups at may Three of Cups ka pa. Yang tatlong yan, wala na, finish na. Bongga ka talaga Aris. O sige paliwanag ko sa inyo Aris kung bakit ha. Pero syempre, di naman natin pwedeng pabayaan na lang si The Tower. Para sa mga masugid kong taga-subaybay, alam nyo naman na siguro ang meaning ng card na ito, no? Very good kung alam nyo na. Para sa mga hindi pa nakakaalam or sa mga bago nating taga-subaybay, si The Tower kasi Aris. Pasabog yan. Ibig sabihin, may mga bagay o pangyayari na ikakabigla mo. So kung i-connect natin about sa kaperahan mo, maaring may mga di inaasahang gastos o baka may inaasahan kang pera na bigla na lang mauudlot. Nako, baka naman ma-scam ka Aris ha? Uso pa naman yan ngayon. Ingat Aris ha? Pero dahil andyan si The Star na ang meaning ay pag-asa, inspirasyon at financial renewal. Sinisigaw niya tuloy sa'yo ngayon na, Aris, huwag kang mawalan ng gana, kumapit ka lang, may bagong simula. Pero tandaan, hindi lang dasal ang solusyon dyan ha. Siyempre kailangan mo ring gumalaw, di ba? Siyempre andyan din si Nine of Cups Aris. Naku, isa pa to. Ito ang wish fulfillment card. Mukhang sa kabila ng sabog-sabog na tower moment mo, matutupad pa rin ang isang money-related desire mo, Aris. Pwedeng bonus, cashback, utang na sa wakas babayaran na sa'yo, o simpleng feeling of satisfaction na, aba kinaya ko, amazing. Pero tandaan Aris, huwag magpa-over sa luho. Kasi habang sweet ang tagumpay,
Mas masarap pag alam mong pinagpaguran mo talaga. At hindi lang wish dapat ha. Action din ang sikreto dyan. Siyempre, magpapahuli ba si Free of Cups sa'yo, Aris? Tingnan mo yung card. Wala nang paligoy-ligoy pa. I-celebrate mo na yan. Siyempre, winner ka na. Need mo talagang ipagdiwang yan. Pero reminder lang, Aris, huwag ubusin ang blessing sa alak ha. Celebrate with responsibility. I'm so excited for you, Aris. Good luck and congrats! At para naman sa pinakahuling set ng card, set number 5, ang iyong napili ay the Moon, Two of Wands, Knight of Pentacles, King of Swords. Okay, gets ko na. Nakikita mo yung pangatlong card, Aris? Yan si Knight of Pentacles. At ikaw yan. Sinasabi dito na sa buwan na to, masipag ka, consistent ka sa pagtatrabaho, may disiplina at maingat sa pera sa panahon na ito. Pero dahil kay Two of Wands, nakikita ko rin na may desisyon kang pinagpaplanuhan. Pero hindi ka pa makapag-decide ng maayos kung itutuloy mo na ba to or hindi muna. Tungkol ba to sa trabaho, Aris? Parang gusto mo na yatang mag-resign na. O gusto mo mag-start ng bagong business? Pwede ring nag-iisip ka kung papautangin mo yung kapitbahay mo o hindi. O isa pa ito si The Moon, Aris ha. Ang card ng pagkalito at pagdududa. O diba, basta Aris sinasabi ko sa'yo, malaki ang chance na nalilito ka talaga sa desisyon mo na yan, kung ano man yan. Sinasabi ng card na to sa'yo, Aris, na sa panahong ito, huwag mong sayangin ang intuition at kutob mo. Malaki ang maitutulong niyan sa'yo, promise. Pero dahil andyan si King of Swords, ang card ng mental clarity, logic, at wise decision making. Sinasabi niya na, hindi ka maliligaw ng direksyon sa desisyon mo na yan kung magiging idol mo siya sa pagde-decide. Gayahin mo siya, utak ang paganahin, Aris. Huwag kang mag-alala, dalawa naman yan sila ni The Moon na magpapaalala sa'yo na utak plus kutob equals perfect at panalong desisyon. At ayan na nga, Aris, ang iyong tarot money reading para sa mga araw na ito. Sana'y nakatulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga darating na araw. Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung naka-resonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Ren Soul Tarot Channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na readings. Ingat ka palagi, Aris!